Okay. Narinig ba? Yes, sir. Yes, sir. Good day, everyone. We are Group 1 of BS Criminology 32. Little announcement kung sino yung pinakamagandang report guys. So, I give plus 10 for the finals. Sa finals na yun kasi hindi matatapos sa lahat ng muna niya. I give plus 10 for finals examination. So, make it sure na maganda talaga yung mga ano nyo. Gawa nyo guys, no? Para sayang yung plus 10. No? Okay. We are reporting about Unit 1, Dispute Resolution in Law Enforcement. First report is the history and development of alternative disputes resolution. ADR is now dated from the late 1970s. The ADR means alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution is about solving settlements of disagreements of both parties other than using lawyer or going to court. ADR has different kinds of processes. There are mediation, the arbitration, negotiation, ombuds, consensus building. Next is negotiated ruling making or regneg. Ginagamit po itong regneg kapag yung government po at ang industries ay nagkakaroon po ng dispute. Next is the med-arb and arb-med. So, ang med-arb po muna ay ang med-arb po ay ginagamit kapag ang nauna po ang mediation. Ang parties negotiating them are asked for a decision from an arbitrator if it doesn't work. And the arbit naman po ay nag-start naman po siya sa neutral decision maker who facilitates the party indirect negotiation. And in the early neutral, next the early neutral evaluation or prevention or early dispute resolution means some third party evaluates. Ito naman po ay nag-gives ng advice sa isang disputants upang ma-resolve at magkaroon po ng investigasyon. Next is in the late 20th century, it is a modern way to achieve the individual justice caused many court systems like US and Italy. So in 20th century nga po ay nagagamit na po ang alternative dispute resolution. And in the international level, almost 200 countries na po ang gumagamit ng alternative dispute resolution methods. And in the mediation and arbitration, they are both used in both public law and
private commercial law settings. And next is the most informal dispute process. The New York Convention for the Recognition and the most informal dispute process naman po ay nagagamit po siya sa ating New York Convention for the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards or the Washington Convention. Ang New York Convention po ay meaning po niyan ay in United States Convention, there is the recognition and enforcement of foreign arbitral awards po na nag-approve na ratified by the Philippine Senate under this resolution. And next is the ADR. ADR used by the different ways these days in local disputes, in global disputes, in public and in private disputes. So ADR was commonly used in nowadays, like commercial disputes, family disputes, business disputes. And that's all the history and development of the alternative dispute resolution. Dispute. A conflict or controversy, a conflict of claims of or rights, an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. So yung conflict, pwede siyang, in other words, or in simple words, ano siya, heated argument between the two people or many more. So pwede siyang quarrel or argue na parang isang maliit na bagay, ganun. Pwedeng pagmulan ng dispute or argument. Next na ba? Ayan. Social scientists have identified 5 elements of conflict. So sa dito naman yung mga punot dulo kung bakit nagkakaroon ng dispute or conflict between the people. First one is needs. When we ignore our needs or the needs of others, conflicts can occur. So pag kunyari, for example, yung isang politiko, yung mayor, tapos sa bayan niya, sa city niya, ini-ignore niya yung mga hinanaing ng mga mamamayan niya doon, yung kunyari kakulangan sa health center, ganun. And then the second one is perceptions. Conflicts occur because different people interpret reality differently and perceive problems in different ways. So dito naman sa perceptions, best example dito is yung pag may heated argument yung mag-jowa, yung mag-boyfriend and girlfriend, minsan madalas ni-interpret ng babae yung sinasabi ng lalaki. Kaya nagkakaroon sila ng problema. And then pangatlo, power. The ways in which we define and use power can determine the frequency and types of conflicts that arise. So para din siyang katulad nung sa number 1 si needs, yung example ko. Yun, pag may nakakataas yung mga opisyal, so pwede rin siyang pagmulan ng conflicts or dispute. Kunyari, may kaaway siya na tatakbo ding politiko, kalaban niya, kanya sa pagka-mayor, kanon. Yun yung power. And then number 4, when values are incompatible or not clear, conflicts can ensure. So dito naman pag
hindi kayo pareho ng pananaw, magkaiba kayo. Kung kunyari, magkaiba kayo ng religion or nationality. So doon, hindi kayo magkakaintindihan. Doon magkakaroon ng conflicts between the two of them. And then last is feelings and emotions. Conflicts arise when individuals allow their feelings and emotion to affect how they resolve problems. So, yung katulad na in-example ko kanina, madalas din ito mangyari pag mag-jowa kayo, girlfriend or boyfriend, ganun. Hindi na solve yung problem niya, mas lalong lumalala kasi mas mas inuuna niyo yung emotions. Reporter, diyan ka? Ito nagsasalita. Are you there? Guys, sino yung reporter na yan? Nagsasalita dyan. Ako po, sir. Texon. Yung social scientists have identified 5 elements of conflict. Can you discuss in the, pagdating sa pag-aaral? Ano yung 5 conflict niya? Pwede mo ba siyang i-singit para malaman namin? Ano, sir? Pakiulit. I-discuss mo siya in according to our study. Yung conflict niyan sa pag-aaral nyo ngayon. Yung 5 conflict. Kumbaga sa pag-aaral, ano ba yung conflict niyan na nararanasan nyo ngayon? In school year, sir. Ha? Ano, Texon? Ano, sir? Hindi ko po mag-gets. Group 1. Saluhin niyo yung tanong ko sa kanya kung sino man makasalo. Ako, sir. Ano yung tanong, sir? Paano mo madidiscuss ito? Kung paano ba natin mako-connect pagdating sa pag-aaral yung conflict na to? No, I like you, student. Mga students ngayon. Meron tayong mga conflict na yan, yung nabanggit ni Texon. Paano mo i-connect yan? For example, sa value, sir. Yung kunyari, sa isang example, student 1, iba yung values na natutunan niya sa isang guro. For example, in grade 6 niya, iba yung natutunan niya sa knowledge na na-adapt niya sa guro niya. And then sa student number 2, in grade 6 year niya, iba rin yung niya, nakuha niyang values. Kasi values in different manner. Because the difference ng they have magkaiba sila ng schools and teachers. So kapag nagsama-sama sila, possible na magkaroon sila ng conflict within the values. For example, pinag-report sila pinag-debate for about example, martial law. So yung isa pro and isa con. Possible na within yung ideas nila and thoughts, possible na magkakaroon sila ng conflict about dun, sir. About naman po sa feelings and emotions, as a student, nakaka-apekto talaga sa amin yan, lalo na pag nagdadrive ng emotion namin between sa klase. For example, sa isang room, si Boy nakikipag-usap sa member niya. Tapos yung member niya hindi nakikinig. So within sa emotion niya, parang siyang nadala sa emotion niya. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya yung grupo niya, nagsulo na lang siya. And then sa number 3, lang, sir. Ano yung number 3 pala, sir? Mas politiko. Sa number 3, the power. Sa power, ano ba ang kakayahan ng isang tao? Ano bang mga ginagamit ng power? For example, as a leader, student leader, possible na
dahil di mo gusto yung ano na yun, yung isang member mo, tatanggalin mo siya. Magkakaroon ng dispute doon. And sa perception naman, sa between different groups, example, no? Magkakaroon siya ng conflicts if ang pag-interpret na sa isang grupo ay taliwas sa isang grupo. For example, magkaiba sila ng thoughts. If di nagustuhan ng isang grupo yon, possible na harangin ninyong communication sa isang grupo. And sa number 1 naman, sa needs. No? As a students, malaki yung pangangailangan natin sa isang needs. For example, as a student, kailangan ko mataas yung grades ko. Kailangan ko, needs ko magkaroon pumasa or magka 90 average. Tapos dahil doon, dahil di mo nakuha yung needs na pangangailangan mo, minsan iniiwan mo na yung mga kaibigan mo, or kaya parang nagsasariling mundo ka na aral ka. So yun po sir, as example, as ipapapasok pa natin siya sa students ngayon. Thank you. Oh, ikaw Texon, may idea ka ba? Meron, sir. Sige. Yun nga po yung dapat niya, yung need. Yun nga po yung sinabi ni Ugpo. Kailangan natin ng mataas na grades para ma-acquire para hindi tayo malaglag sa course natin, and then makagraduate din tayo agad. And then sa perception, ito naman po yung sa iba't ibang pag-ano ng estudyante. Parang minsan sa activity, kung masyadong complicated, parang iba yung nagagawa. Tapos yun sa power po, yun po, pag yung, wait lang ito. Yung sa power naman po is yun po yung sa pag kayo po nagbibigay ng activities, ganun. Tapos sa estudyante po, natatambakan din po ng activities. Parang nagkakaroon po ng conflict kung ano yung dapat unahin, ganun po. Masyado pong nagka-cramping kasi madaming gagawin. And then yung pang-apat po, sir, pwede palipat. And then, hindi kayo Yan pa, yung sa values naman, kung paano mo bina-value yung ginagawa mo. And then feelings and emotion. So pag marami kang activity, para kang madami kang iniisip, hindi mo na alam yung gagawin mo. So doon nagkakaroon ng conflict, pwedeng bumaba yung activities mo pag inuuna mo yung emotion kasi yung gagawin mo. Ganun siya. Okay, sige. Wait lang. Balik natin. na tatakbo din. Pasok natin dito guys sa 5 complex zones. Very important this matter pagdating sa mga students also. Open cam nga na iba. Makita ko. Wala namang mali sa mga nabanggit nyo guys. Ugpo and Texton, walang mali doon. There's opinionated and also yan yung pag-understanding, yung own understanding sa bagay na yun. Pag sinabi ka para sa akin, in own understanding, kung ako yung professor, yung needs po, i-comply namin kung ano dapat matutunan ng estudyante. No? Yan yung binibigay namin. Ngayon, si student naman, kailangan niyang i-comply. Yung activities, quizzes, and other matter. Doon sa perception naman po natin, magkakaiba rin tayo ng paniniwala. No? Ang paniniwala nyo sa perception nyo, if there is any, kung masyadong tambak ang gawain, there's a chances na hindi natin matapos. Kung masyadong tambak ang gawain, there's a chances kung ito'y limited lang ang oras na binibigay sa inyo, there's a chances also na mali tayo. Diba yung mga ganung bagay.
Dun sa moving power, sabi niya, the ways of defining use the power can determine the frequency of types of conflict that arise. Sabi ni Texo na pag sa moving sa power daw, as a professor and also other professor, yung mga activities, quizzes, and other matter na tatambak sa mga students. Which is totoo, guys, no? Ang pagiging professor po ay hindi po ina-abuse ang authority niya, no? And other matter. Ang hirap kasi sa mga estudyante kapag binigyan mo ng marami activities, yan, magrereklamo sila, no? Yan yung, ito yung sa, no? Sa other section din, na third year, is very practical. Gusto ko yung practical, guys, no? Why? Para malaman ko yung hinaing din ng estudyante. Pero as a part of a professor, as part of our career, pag nalaman namin hinaing nyo, hindi porket na ganun pala ang sitwasyon, ay mag-adjust kami, no? Nag-adjust kami in other way kung paano ba kayo matuto. Kasi during our time o sa oras namin dati, there is a chances talaga hindi kami makapagreklamo. Yung gusto mo na magreklamo sa professor mo, pero hindi pwede, no? Pwede ka magsabi, pero in a good way. Magsasabi ka. Yung dati, nagsabi ako dati sa professor ko kasi talagang walang binigay sa aming notes, kahit anong bagay. Tapos pinag-exam niya kami. Wala akong natutunan. Yan sabi ko, sir, wala naman akong natutunan yung i-answer ko dito. Ay, ma'am pala yun. Kaya yun, during that time, nagbago, no? Merong changes na tinatawag. Yung changes na yun, guys, yun ang papalit kay conflict, no? Yung mga conflict na yun yung magbabago, yung changes na tinatawag natin. Lagi nyo tatandaan, guys, no? The only thing that forever in this world is change. Lahat po nagbago. You are free tuition, you are ang taong estudyante kasi minsan, kapag walang ginagawa, nagagalit sila. Pag masyadong maraming ginagawa, nagagalit din sila. That is the reason that have a conflict na tinatawag, no? Papasok po si conflict dyan. Yung needs na tinatawag nyo, kung wala po kasing ibibigay sa inyo, in terms of evaluation, magagalit kayo. Wala namang pinagawa sa amin to. Wala kami natutunan. Kapag marami naman binigay sa inyo, babalik na naman tayo sa performance evaluation sa teacher. Ilalagay nyo na naman. Masyado ko yung marami pinapagawa, ay hindi na namin kaya. Halo-halo na. Diba? Mga ganyan. Pag ganyan ang mentality nyo, guys, you cannot be a good leader someday. No? Why? Because if unable to be a good leader, you need to be a good follower also. No? Kaya nga may sinasabi tayong obey first before you complain. Gawin mo muna bago ka mag-complain. Kasi guys, minsan, there's a chances na pwede naman a reconsideration na tinatawag natin. Kung mali ka, it's okay. Basta mapaliwanag natin mabuti. No? Sa teacher namin guys, no, sa amin, sa ako, no? Lahat ng bagay na, yan, kunyari, sa quizzes, late kayo, pinagbibigyan ko yan. I have a reconsideration. Binibigay ko yung link. Sa ibang professor guys, no, sa ibang teacher, hindi po nila bibigay yan. Why? Because there's a chances na magkaroon na leakage na tinatawag natin. Mahirap po gumawa ng quizzes examination at sa part of our time, yung ginugugulan po ng oras yan bago makagawa ng quizzes examination. Totoo ba? Sa other professor ba guys, binibigay ba sa inyo link? O binibigay o sobrang laki na ng bawas na score? Any from the class? Hello. Tama ba? Reaction. Pag binigyan kayo ng exam, bibigay ba yung link sa inyo kagad? Hello? May kausap ba ako dyan? Hello guys, naririnig ba ako? Yes po, naririnig. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is the reaction regarding that matter? If there's a chances na kayo ay hindi makapag-quiz or activities, there's a chances, tama ba? Sa iba. O yung iba, wala. Meron yung iba, sir. So, Madilla? Meron, sir, yung iba. Nagbibigay po ng chance. Pero yung iba, wala rin. Yes, sir. Meron kasing ganun, guys, no? Meron kasi tayong tinatawag na evolution or changes. Yun, pumasok na naman si changes. As of now, ako parang mabait pa ako talaga. Bibigyan ko ng chances sa mga students ko. Pero pag nag-evolve dyan, in terms of na yan, nagkakaroon kasi ng changes do. Hanggang sa magiging pusong bato na, no? Yung tinatawag natin. Na kung saan, hindi mo na talaga pagbibigyan ng mga students mo. Pero regarding that matter, hanggat maaari, no? Hindi ko inaayaan bumagsak ang estudyante ko.
Ang nagiging dahilan lang kung bakit bumabagsak ang estudyante because he or she did not comply to my compliance, activities, quizzes, in other matter. And also, hindi siya nag-a-attend ng synchronous class. That is the reason why we have a remedy, no? Remedy or solution to the problem. Gumawa ng project in attendance so that all the students required to attend to my class, no? Para magkaroon sila ng idea kapag hindi ako umattend, 10% of my grades, overall grade will be deducted to me. No? Magkakaroon kayo ng initiate sa sarili nyo. Tandaan nyo guys, no? We are having pandemic situation. We are having in a virtual world. Lahat po na natutunan nyo dito ay totally hindi naman totally, meron kayo natutunan, pero hindi ganun kalawak pagdating sa face-to-face class. Why? Emotionally, mentally, spiritually, natututo tayo pag nandun sa F2F na tinatawag natin, di ba? Kapag dito kasi guys, pumapasok si conflict na tinatawag natin. And also, this is the reason why all professor give all the need of the student. Bigyan ng maraming gawain para malaman o makita kung ang student ay nag-aaral talaga guys. No? Kasi kapag konti ang binigay sa inyo guys, the chances kasi na hindi nyo ma-focus yung mga bagay. No? Kaya sa akin lang, may defense on nyo kung paano nyo yung perception pasok niyan guys. No? Iba-iba po tayo ng paniniwala at pag-iisip. Depende po sa inyo kung in a good way papasok sa inyo or in a bad way. No? Parang iisipin mo na makaabot ito sa'yo, tapos kung in a bad way naman yung iisipin mo, sasabihin mo sa parang mali naman yan, sir. Ang dami na masyado niyan, no? And also, guys, no? Meron kasi ako dating student na I give a lot of activities also. 4th year na sila ngayon. Natuto ko sa kanila, guys, no? Bakit? Nabigyan ko sa kanila limited time. Ngayon, gusto ko kasi yung mahaba na yung oras so that all the students have no reason to me na ito, sir, hindi ako nakapagpasa. Diba? Inabaan ko yung oras hanggang December yan. Talagang meron kayong time para makapagpasa. Hindi kasi ayoko na kasi magbigay guys ng activities na limited yung oras nyo. Cramping talaga sa utak yan guys, no? Masakit sa ulo yan. And you have a lot of time to comply all the needs in our class. Okay? Remember guys that this course is criminology. Hindi po tayo ibang courses na yan, lahat na ipabebe. No? Kung may paghihigpit, di ba? Kasi you have a maintaining average. Tama ba? 2.50? 2.25? Hello guys, 2.50 o 2.25? 2.25, sir. 2.25 is very high. That is concluded in 85. Tama ba? 85? Opo, ata, sir. Mataas po ang 2.21, 25, no? Kasi during our college day, no? Nakuha ko ang TOR ko, 1.89. During that time, parang dos na rin yun. Tinignan ko, 85 na yan. Ibig sabihin, mataas. And also, this is preparation for your, kaya kayo inigpitan guys, preparation for your qualifying examination. Magkakandak na po talaga sila ng qualifying examination. No? Nahintulan na nahinto because of the pandemic. Pero guys, bago kayo pumasok ng 4th year, malalagas muna kayo. No? I'm not giving you I'm not giving you na na low moral, but an inspiration to you. Na lahat ng ibinigay sa inyo ay natutunan ninyo. No? Kasi gumagawa kami ng remedy para pumasok sa utak ninyo, para pagdating ng examination in terms of qualifying examination, talagang makakapasa kayo. Guys, tandaan nyo, pagdating sa kurso natin, hindi po importante ang dami. Importante po yung quality ng isang estudyante. Okay? Kasi guys, yun nga, no? Nakikita nyo naman siguro kung ilan kayo first year dati. Ngayon, ilan na lang kayo, 3 section na lang kayo. Dati, 6 na section, ngayon 3 section. Bago umabot ng 4th year guys, 1 section na lang kayo. No? Yung 4th year natin ngayon is 25. May irregular pa dun. Which means, kailangan nyo talagang aralin mabuti lahat, no? Hindi ko na sakop kung paano nyo i-handle yung ganun situation. Kasi dumaan din ako dyan sa bagay na yan, guys. No? Lahat kami dumaan dyan. Even our head, Sir Jimmy, dumaan dyan. Depende na lang po sa inyo kung paano i-handle yung situation.
Hindi po kasi tayo pare-parehas ng level ng perception at hindi rin po tayo pare-parehas ng needs or yan, feelings and emotion. Kapag pumasok na po yan sa mga values na tinatawag natin sa values, minsan ang mangyayari dyan, sa sumabog ka na, magsasabi ka na ng ano, napapamura ka na lang, no? Sabihin mo, dami nung pinapagawa na itong hinayupak na to. Paano ako makapasa dito sa sobrang dami nito? Kunti na lang oras ko. Paano ako gagraduate nito? Paano ako ano? Tandaan nyo guys, no? Our university is free. Wala na pong binabayaran. Kaya lahat ng bagay na pwedeng ibigay sa inyo, ibinibigay sa inyo ng todo. Para malaman yung kalidad ng estudyante. Ang dati kasi guys, in terms na may binabayaran kayo, talaga nag-aaral kayo mabuti. Lalo na ngayon, na wala kayong binabayaran, di ba? Dapat mag-aral pa kayo mas mabuti. Yan ang advantages of having, yan po ang result of having free tuition, na talagang hinihigpitan na kayo. Because this as university is a free. Marami pong gustong pumasok sa kurso ng criminology dito sa Cabso Bacoor. Pero kukunti lang po ang napipili. At maswerte kayo dahil nandito kayo. Huwag nyo hayaan na mawala kayo sa kurso na to, no? Hindi ko po hawak ang mentality nyo. It's either ito'y pumasok sa inyo in a good way o pumasok sa inyo in a bad way na mas magagalit pa kayo. I'm just being honest to you. Kasi meron mga estudyante, kahit anong sabi mo, talagang magagalit sila. Kahit anong paliwanag mo, talagang saradong utak nila. At hindi ko nasakop yun, no? Sakop nyo na sa sarili ninyo kung paano nyo handle yung situation. Pero like I said, anything that we discuss here in Stream 6 or CDA and 5 in my subject area to you is a major subject, guys. INC interest is hindi applicable po sa atin. And for the preparation of our midterm examination, nag-announce na po ako. Nakita naman siguro yung power up, no? Yung schedule. Nakita nyo naman, di ba? Tama ba? Yes, sir. Nakita. Na-consolidate na po namin yun. Binigay na namin kay Sir Jimmy. So, kung mayroon pong tatamaan na schedule, make it sure na ipakita nyo na lang po yun. Kasi depende po yun kung sino na unang magbigay, no? And also, yan. Sunod-sunod, magkakasama kasi kayo to avoid any leakage of information. And as a part of as a teacher, guys, warning nyo to you. Hindi po kami tatanggap ng kahit anong reason, defense of emergency talaga na sobrang kailangan tanggapin ng reason, no? Kung magpapabakuna po kayo guys, during that time na kayo ay meron dyan, kasama kayo sa bakuna, ano nyo muna, 1 oras lang naman yung guys, no? Talagang kailangan natin bigyan ng pansin kasi sa midterm po, iba na po yun, no? 30% of your grades will be deducted to you. Nagpapabakuna rin po ako guys. Alam ko kapag merong nagpapabakuna rin po ako, alam ko kapag yung schedule, ano lang yan. Mabilis lang magpabakuna, depende sa pila. No? Pero tingnan natin. Pero make sure na meron kang evidence. No? And also, dun sa mga emergency. 1 to 100 question po for each subject area. Sa CRIM 6, take note. Sa CRIM 6 po, this will be multiple choice, more or less multiple choice. Sa CDN 5 po, pa-memorize na po yung mga kailangan yung i-memorize. Also yung mga report system natin. Kasi there are multiple choice in CDN 5 and also enumeration and explanation. Enumeration and explanation. Ngayon, kapag hindi nyo na ano yun, good luck tayo, no? Pero ibinigay ko na po lahat, no? I give may notes, video presentation, may YT channel. Depende na lang sa inyo kung paano nyo in-adapt. No? Also remember guys that this midterm examination is your 30% of your overall grades. Depende po kung paano nyo in-adapt yun. Hindi ko naman ano yun. And yan, sa CRIM 6 guys, please review yung ano ba yun? Kung saan tayo natapos, Unit 1 to Unit 4. Tama ba? Unit 1 to 4. Yung ating discussion regarding that matter. And also, this examination will be included then.
Yung binigay ko na yung tips sa inyo guys. Na sa physics examination, kukuha po ako doon ng mga tanong 50 to 60%. No? Ibig sabihin, you have 60% chances of winning na makapasa. Eh, kung yung 40% na yun guys, isa akin na yun. Ako na mag-consolidate yun. Ako na gagawa yun. Ako na aga-analyze kung paano ba yung mga tanong. Pero usually guys, kapag ako nagtanong, more in sa midterm, more in analytical thinking. Analysis. Para ma-practice natin sarili natin. Not in PPT po, PowerPoint presentation po ang i-discuss ko sa sa midterm. Ayoko ng Google Form. Any form of cheating na gagawa sa Google Form. Eh sa live examination, sigurado mapapaisip kayo at hindi kayo makapagbuklat ng libro, kahit anong libro guys. Why? Because every question you have 1 minute to answer it. Depende na lang kung mahaba ang tanong, pwede i-extend. Okay? Sa amin dati, kapag kami, answer kami, talagang mabilisan lang din. You need to practice na mabilis kayo sumagot. No? Depende rin kung nagkaroon ng problema guys during our live examination, kung nawalan ako ng internet, we can postpone or we can onwards naman yung guys eh. Ibig sabihin, pwede nating hinto saglit tapos itutuloy-tuloy. Yan. To avoid any form of cheating, kaya ginawa po yan. So, magkakasama ang 3-1, 3-2, 3-3. Even my first year, 1-1, 1-2, and 1-8. Sama-sama po yung pag nag-exam. To avoid any cheating. Kasi lahat ng pandaraya nandito na sa virtual class. And sa virtual world. Okay? Kunot na yung una mo, David Masakit na yata. Umiyak ka na, umiyak. Handwritten yung sagot, sir. Yes, unwritten. PowerPoint presentation po ang aking ibibigay. Unwritten. Unwritten yung sagot natin guys That is will be a PowerPoint presentation to me. Ewan ko sa ibang professor ko paano sila magpa-exam. Diskarte naman daw namin kung paano matuto ang estudyante. Email ko? Bakit Aaron? Ano papasa mo? Yung video. Sige, mamaya Aaron. Pasa ko sa'yo. Okay, tuloy tayo guys Maganda yung report nila. They have ang ganda ng PowerPoint presentation. Wala akong masabi. Sino nag-edit? Sir po, sir. Sir, tumulong naman po sila, sir. Maganda naman. Kasi doon sa isa, maganda yung report niya sa ibang section guys. Ang ganda ng report. Kaso yung PowerPoint, sobrang liit. Wala na ako makita. Ganda na sana. No? Remember guys, kung sino pinakamagandang report, I give +10. Kung matuwa pa ako, +20 para sa finals. Okay? Malaking tulong yan guys, Pag 100 ka, ibig sabihin 120 na ba yun? Ano ba yun guys, Hindi sumobra na kayo sa score. Wait lang. Politiko, kalaban niya, kanya sa pagka-mayor ka nun. Yun yung the fix aray jowa kayo, solutions, ganun. Number 1, business and employment. Disputes between partners, employers, managers, employees, co-workers, vendors, and other parties engage in commercial and non-commercial activities. So kapag sinabi po nating mga commercial, ito po yung mga nakafocus po sila sa mga pagbebenta. Kapag sa non-commercial naman po, ito naman po yung kumbaga hindi sila nakafocus sa pagbebenta, kumbaga nagbibigay lang sila ng idea. Kumbaga ito yung sa business and employment. So dito naman sa number 2, organizational disputes between board members, partners, managers, employees, and others involved in commercial, non-profit, and municipal activities. So dito sa organizational, kumbaga kumbaga sabahan to. Kung mapapansin nyo, siya, more on politics, yung dito yung sa disputes. Dito sa kumbaga dito sa non-profit. Ito ay isang
isang organisasyon na kung saan sila ay exempted sa sa tax. Kumbaga, for example, yung mga charity, kumbaga yung sa religion, sa church, wala po, hindi sila nagbabayad ng tax. Dito sa number 3, employment discrimination. Disputes between employees and employers based on complaints made to the Vermont Attorney General's Office, Civil Rights Unit alleging violations of state and federal law. So dito sa sa number 3, kumbaga ito yung mga pagtatalo na nagaganap sa sa employee at sa employers din nila. Kumbaga sa sa trabaho, nakapokus to sa sa trabaho. Yung sa naman, yung sa Vermont's attorney, ito sila yung mga nag-handle ng mga criminal cases sa sa korte. Number 4, divorce. Disputes between spouses, primarily to resolve issues of custody, financial support, and property division. So dito naman yung pag sa divorce naman, kumbaga ito yung karaniwang nagaganap sa mag-asawa, kumbaga yung for example, yung financial support, di ba? Pag may anak sila yung mag-asawa, syempre pag-uusapan nila kung ano yung magiging yung sa financial support ng bata, kasi syempre mag-aaral yung bata, kailangan ng suporta ng magulang. Kumbaga dito naman sa property division, kumbaga may naipunda na silang bahay, gano'n. Siyempre pag-uusapan nila yun kung paano magiging hatian. Dito sa number 5. Post divorce. Disputes between divorced parents regarding parenting arrangements, custody, support, and other issues arising after divorce. So, yung sa number 5, ito na yung pagkatapos ng divorce, kumbaga ito na yung pag-iisipan na nila kung paano yung magiging setup ng dalawang mag-asawa. So, parang relate lang din siya sa number 4, kasi ito yung, di ba, sa divorce, tas yung number 5, kung ano na yung magiging plano nila yung sa post-divorce. Dito naman tayo sa number 6, estate. Disputes among heirs over state issues. Sino to? Saludo agad? Sir, ako po. Okay, sa divorce, may divorce ba tayo dito sa Pilipinas? Wala pa. Annulment Wala, lang, sir. sir. Annulment. In other country, alam ko dalawa lang yata walang divorce. Sino pa? Any idea? Bakit hindi pinapayagan yung divorce dito sa Ludaga? Sir, Anong paniniwala ng ating gobyerno kung bakit bakit bawal ang divorce dito sa ating Pilipinas? Our own country. wait lang po, sir. Search ko po. Any from the class, guys? Idea? Sir, Sige. based po dun sa idea ko, sir. Kasi, sir, yung sir, kaya hindi pinapayagan mag-divorce, sir. Kasi yung kasal, sir, is sagrado talaga, sir. Yun po yung idea ko, sir. Sige. Sa iba? Sa grupo? Sir. Sige. Sir, ang una-una kasi pumipigil sa atin, sir, kung bakit hindi nila pinapayagan yung divorce is yung simbahan po kung Katoliko, kasi 70% ng natin ng population natin is Catholic. So, ang daming pumipigil, hindi lang po yung mga private agencies, maging yung na rin po, yung mga simbahan dito sa Pilipinas. Yun talaga yung unang pumipigil, sir, yung simbahan. Copy. Pero search mo rin sa Ludaga kung ano yung bakit hindi pinapayagan yung divorce. Ito, sir, na ko na po. Yung sa po to, sir, Manila Times. No to legalization of divorce. If divorce were to be legalized, it would amplify the mentality that marriage can be easily broken, which may result in people putting less effort into making it last
and ensuring that they will pick the right partner. The family is thus put into danger and further exposed to risk of breaking apart. So kumbaga, ang naintindihan ko po dito, sir, yun nga po, kung pina, kumbaga pag inaprubahan po yung divorce dito sa Pilipinas po, kumbaga yung pag-aasawa po, yung magiging mentality po ng mag-asawa, kumbaga saglit lang po para sa kanila kung paano po magkakahiwalay po. Yun lang po, Grabe sir. ka. Sige. Sige na ko. Ano sir, dagdag ko lang po sa sabi ni Saladaga sir. Yung it would amplify the mentality of marriage. Parang ano sir, parang kung may divorce sir, parang kahit sinong pakasal na kahit di sila sigurado sir, okay lang kasi may divorce naman eh. Parang hindi ganun kawiling yung tao na magpakasal. Kasi once na nasimulan na yung may isang case na ng divorce sir, marami nang susunod. Ganun po sir. Copy. Kaya hindi pinapayagan yung divorce case kasi ang Congress naman natin ang magpapasa niyan sa totoo lang. Pero marami kasing tutol, especially sabi ni Crespo, simbahan Katoliko. Yes, we are very Catholic here. Most of the population here is Catholic, no? Kaya yung isang bagay. Yes, Aiso. Napindot lang po sir, sorry po. Napindot lang. Yun yung isang bagay, maraming tumututol. Pero ang magde-decide po kasi niyan is either Congress natin, majority o minority, depende sa kanila kung paano nila i-decide yung divorce. Pero alam ko meron na pong nagpupursue para magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas. No? Kasi sa divorce guys, hindi katulad sa annulment, taon bago mapawalang visa ang kasal nyo. Dito sa divorce guys, post-divorce, divorce, isang araw lang yan guys, so magkaroon lang ng pirmahan, tapos magkaroon ng psychological evaluation both parties, talagang papayagan na kagad yan, no? Kung ito ay talagang totoo na, no? Sa annulment guys, pwede yan guys kapag hindi na talaga nagsasama yung mag-asawa. Kunyari, for example, 5 years, alam ko 5 years, minimum 5 years yata, hindi na kayo nagsasama at wala na kayong contact sa isa't isa, it can be validated na kayo ay divorced also, no? Ay papasok na po yung divorce doon, no? Sa law natin. Kumbaga, yung annulment yun, napabilis. Kasi hindi na kayo nakikita, hindi na kayo nagsasama. That is the reason why the psychological effect and mentality effect of the person involved in the both parties will be annulled immediately. Depende po. Depende sa sitwasyon at depende sa elements, no? Alam niyo naman ang ating batas, there's many elements, no? Hindi mo pwedeng ipasok ang isang batas kung ito pala ay iba ang elements niya. No? Yan po kasi ang pinagbabasahin natin pagdating sa batas, no? Elements. One of my favorite subject during our time is criminal law, criminal jurisprudence. Napakaganda niya, guys, no? Okay, I think tapusin muna natin dito. We have tama sa CDN 5. Reporter na si Aaron ba yun? Aaron, kayo ba ang reporter mamaya? Group 1 kami sir sa CDIN 5 po. Na-post mo na dun sa assign group. Assign group sir. Ito, may nag-post na dito eh. Sino ang group mo? Sila Bilolo? Opo sir. Ito, pinost ni Kabuhag. Kabahog sir. Ay, Kabahog pala. Sorry. Kabahog. Ay, iba po yun, sir. Anuin ko po yan, alisin ko po. Yung kay yung kay Aaron po yung Yung compiled sir. Wait lang ito, Yung dito mo compiled Aaron. Share face ko rin ko, dito mo i-post. Hindi mo yata nakita ito. Rito, no? Ito, Aaron, no? Itong group 1, dito mo i-post, oh. Ay, okay sir. Okay po. Diyan mo i-post, tapos kung YouTube yan, yung link lang, makikita ko naman yan. I-comment mo na lang. Okay. Upload ko na lang po dyan sir sa group 1. Salamat po. Sige. Wait lang, ah. Pa-open ka nga lang, guys, para sa ating picture. Guys, always remember, no? 20 minutes late will be not denied na kagad yan. You know, the pre-orientation natin. Pero kanina kasi mga pumasok, mga 20, wala pang 20 minutes late eh.
Kaya pinayagan ko pa. Pero 20 to 30 minutes late will be not allowed. Depende kung papayagan pa. Okay? Kasi we have attendance also. Okay, napakaganda ng report nyo, Group 1. Ang ganda ng presentation nyo, no? Wala akong sabi. Pero tingnan natin sa iba, no? Baka hindi rin naman papatalong iba. We have plus 10 to plus 20 yung ano natin sa finals guys, no? If there's yung kung nagustuhan ko talaga, plus 20 para sa final examination. Laking tulong yun guys, no? Lalo na kung mahirap ang exam nyo. Talagang yun ang tulong sa inyo. And also, dun sa mga nag-aabol, may mga delister ba dito? Mga scholar? May scholar dito guys. Yung every Academic month. Academic scholar. Ayun ba yung may allowance? Wala pa sir, di pa binibigay. Tagal, no? Yung lakay din sa akin yun. 20,000 ba yun? To 30,000. 20 to 30. Hindi ko alam sir, walang sinasabi kung magkano. Baka bawasan mo na bago pumunta sa inyo. Pang ano rin yan, pang PDC, TDC, no? Yes sir, lain tulong. Kamusta naman ang PDC and TDC nyo, guys? Nakapag-ano na ba kayo? Wala pa, sir. Gastos, no? Ganyan talaga yan, guys. Requirements nyo yan. Kasi dapat, as a law enforcement someday, a future officer, dapat marunong kayo mag-drive, no? Mapapakamot ka na lang talaga krespo sa ulo niyan. Pag ganyan yung mga natin, no, Lauria? I hope you pass all the subject, no? Para magkita-kita kayo sa susunod. Na magkakasama kayo. Bok, ikaw pala yun, ha? Tagal nating di nagkita, eh, no? Mga ganung bagay. Sige, magkita-kita tayo mamaya. Anong oras? Alas 11, no? Tama? Tama ba? CDN 5? Yes, sir. Sige, sige. Yan lang muna sa ngayon na to. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.